Si Grayson Vargas ay matagal na muhay sa ibang bansa, pero biglang napauwi nang namatay ang kanyang mga magulang. Ayon sa investigasyon, ang kanilang pagkamatay ay sinasadya. Kilala siya bilang isang tahimik at simpleng tao, ngunit lingid sa kalaman ng marami. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng malaking kumpanyang iniwan ng kanyang mga magulang. Dahil sa kanilang pagkamatay bigla siyang nawalan ng buhay. Nalugmok at sinisisi ang sarili, dahil hindi man lang niya nakasama ang mga ito bago nawala. Pakiramdam niya isa siyang walang kwentang tao, dahil di niya nagawa ang obligasyon bilang anak. Mom, Dad, I'll find those people behind all these. I will give you justice, that's a promise. Bulong niya habang nilulunod ang sarili sa ala. The bars and clubs become his escape para makalimutan ang sakit. Doon niya nakilala si Alexa, a socialite and a gold digger. Ang bar at high-end club ang ginamit ni Alexa para makakita ng mga mayayaman to support her luxurious need. She thinks Grayson is a rich guy for him to be in that place. Mga mayayaman lang ang pumupunta sa lugar na iyon, kaya dumidikit siya kay Grayson nung binigyan siya ng tingi. Nilunod ni Grayson ang sarili sa alak at sa pansamantalang kaligayahan for him to forget the pain. Dahil sa kalungkutan na dala siya sa mga matatamis na salita ni Alexa, they got married bigla, ni hindi pinag-isipan. Grayson decided not to tell Alexa about his real identity dahil nasa delikado pa ang kanyang sitwasyon. Gusto muna niyang alamin ang tunay na nangyari sa kanyang mga magulang and to know those people na gustong umangkin sa kanilang negosyo. He went undercover and worked as an assistant to the CEO, who he assigned to Jimmy, his best friend. Jimmy knows about his plans and his marriage. Doon nalaman ni Grayson na si Alexa ay nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Ipinakilala niya ang dalawa. Bro, your wife is gorgeous. How can you keep this secret from me? Wika ni Jimmy na may halong ngisi habang nakatingin kay Alexa. Alam niya na babaero si Jimmy, kaya di niya binigyan ng mali siya ang sinabi nito. It was normal for him to flirt with any girls. Days had passed, Grayson noticed the indifference treatment of Alexa towards him. Ni hindi siya ipinakilala sa kanyang kasamahan na sila'y mag-asawa. The smiling and accommodating Alexa had gone. He even notices how Alexa being close to Jimmy, pero di niya binigyan ng masamang interpretasyon. He trusted his best friend. Until one day habang pauwi siya from a business conference, sakay ng kanyang coach biglang nawalan ng brake ang sasakyan that made him crushed in the highway. It was fatal but Addie witnessed the situation at she rescued him immediately at dinala sa pampublikong hospital. Kahit walang pera si Addie, di niya nagawang iwanan ang lalaking nasagip kasi feeling niya ito'y kanyang obligasyon. Para sa kanya may rason kung bakit siya naroon at siya ang nakakita sa sitwasyon. Ginawa niya ang lahat para makalikom ng pera, para sa gamot na kailangan, at pati mga kapitbahay tinulungan siya. Walang problema sa hospital dahil libre naman para sa mga mahihira. Grayson's operation becomes successful, at inuwi siya ni Addie sa kanyang bahay. Grayson pretended na walang maalala sa nangyari, para makilala pa niya ang taong nagligtas sa kanya. Lalo na nang nabasa niya sa news na napabalita na siya'y patay. Maging kampante ang kanyang kaaway kapag ang alam nila siya'y wala na. The only place he thinks he is safe ay sa lugar nila Addie habang siya'y nagpapagaling. Nathan, pasensya ka na kung magulo dito sa amin. Mahirap lang kami eh. Hindi kita matutulungan pagdating sa financial. Pero pwede kang kumira dito pansamantala habang wala ka pang naalala. Grayson smiled at the lady in front of him. How can she be this silly? Helping others kahit di niya kilala. Addie, I should be the one saying thank you to you. If it weren't for you, I might be dead by now. I owe you my life. One day, I hope to repay your kindness. Grayson had successfully recovered under the care of Addie. Sa kanyang pagtambay sa lugar, nakita niya ang hirap na pinagdaanan ng babae, ang hirap ng kanilang pamumuhay while taking care of her younger sibling. Pero kailanman din niya nakitaan ng pagrereklamo ang babae sa kabila ng kanyang sitwasyon, bagkus puno ito ng kasiyahan sa simpleng pamumuhat. Where are your parents? And why I haven't seen them since the day I came here? Tanong ni Grayson isang umaga habang sila'y nagkukop. Addie made sure na alagang-alaga si Grayson habang nasa bahay niya. Ipinaghain bago umalis patungong palengke para magtinda. Wala na sila matagal ng patay. Ay ako na ang tumatayong ama at ina sa mga kapatid ko. Tipid na sagot ni Addie. He really admired this woman. Aano naging easy lang sa kanya ang lahat sa kabila ng kanyang pinagdaanan. She is very resilient, hardworking, loving and dependable sa lahat ng nangangailangan. Kaya di na siya magtataka kung bakit mahal siya ng lahat. Kaya nga di kita magawang iwanan dun nung nakita kita sa kalsada na duguan. Dahil naalala ko sa'yo ang aking mga magulang na walang tumutulong sa amin nung kami ay nadisgrasya. Kung nadala lang sana sila kaagad sa hospital pwede pa silang mabuha. Pero walang gustong tumulong baka daw sila'y madamay.
dahil mayaman ang nakabangga sa amin. Grayson felt sorry for this lad. He can't believe na ganun pala ang pinagdaanan nila. May mga tao talaga na walang konsensya. Then he remembered what happened to him. Yay, marami talagang taong walang puso, gagawin ang lahat para sa pera. Di niya mapigilang magalit para sa mga taong ito. This time, he is decided na mapanagot ang may sala. Alamin ang totoong nangyari sa kanya at sa mga magulang. He can't wait any longer. He contacted his friend from NBI to do the investigation. He can't rely anymore on the people surrounds him. Feeling niya lahat sila ay kalaban. Lalabas lang siya kapag may konkreto na siyang ebidensya para mabulok sa bilangguan ang may sala. As the day passed, Grayson slowly fall for Addie. He even wished na sana ito ang kanyang asawa. He regretted marrying Alexa dahil wala siyang nabuong connection para sa asawa. He even felt being stronger to her lalo na nung bago siya na disgrasya. What they have is just a one-time thing na pinagsisihan niya kung bakit di siya nag-iisip. Unlike with Addie, he feels a real connection between them. They can talk for hours na di maumay. He is happy being with her, and his life seems bright again. Addie becomes his newfound inspiration. But he needs to control his emotion towards her, dahil may asawa na siyang tao. Addie deserves better. For now, kontento na siya sa friendship nila, but he vows to fix his life before confessing his feelings to Addie. One day, I will show you the world that you haven't imagined you could have. You deserve all the best in life because you are a true treasure. A person with a good heart and unbelievable compassion. Bulong ni Grayson kay Addie habang ito'y natutulo. She is very hardworking. Siya ang bumubuhay sa apat niyang kapatid at the early age. She even forgot how to take care of herself dahil inuuna niya ang iba. I'm glad I have met you because you taught me a lot of things. You woke me up from my crazy thoughts, superficial needs, unreal kindness, fake emotions, and sham friendship. Don't worry. I am here now. You have someone to lean on. You will never be alone anymore facing all this hardship. That's a promise. When his friend came to report the result of his investigation, that's the time he knew Jimmy orchestrated everything and he plotted the accident. Si Jimmy ay kasabwat ng kanyang tiyuhin na kapatid ng kanyang ama sa pagpatay ng kanyang mga magulang at sa mga anomalya sa kampanya. Then Alexa and Jimmy had a secret relationship before he got into an accident. Now I know why there's been no movement on the investigation, I ask. I was surrounded by traitors. The person I trust betrayed me. They even made their relationship public, thinking I'm already dead. You will all pay for betraying me. Galit na sabi ni Grayson sa kanyang sarili, habang tinitingnan ang hawak na ebidensya. Now it would be easy for me to annul the marriage as I have evidence. I was right all along with my assumption that the two have a secret relationship based on their actions. What a disgusting people. Isang desisyon ang nabuo sa isipan ni Grayson. He needs to end it all as soon as possible so he can start a new life. The evidence is now complete and his friend is just waiting for his signal. Gugulatin niya ang lahat. For the meantime, he needs to keep everything secret from Addie. Much better na wala siyang alam for their safety. Addie, I'll be gone for a while. I have a very important matter to attend to in Manila, but I promise I'll be back, and when I do, I have a surprise for you. So, take care of yourself, okay? If you need something, don't hesitate to call me. Tumango lang si Addie, nagtataka man pero di na lang nagsasalita. Hihintayin niyang tuparin ang pangako nito. Nalungkot man sa pag-alis ni Grayson, pero expected na niya ang mangyayari. Tempoary lang naman ang pagstay nito sa lugar nila, at babalik din sa kanyang tunay na pamilya. Sa kabila ng lahat, di niya maiwasan makaramdam ng lungkot. Siguro dahil nasasanay na siyang makasama ito sa bahay nila, pero kailangan niyang maging matatag, may mga kapatid siyang umaas. Si Addie ay isang simpleng dalaga na nakatira malapit sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. Bagamat hindi kilala ang lalaki, buong puso siyang nagdesisyong alagaan ito, hanggang sa gumaling. Tinawag niyang Nathan ang lalaki beses sa ay na kanyang nakita sa jacket ng lalaki. Ngayon kailangan niyang tanggapin ang pag-alis ng lalaki. Masaya na siya sa panahon na sila'y nagkasama. When Grayson came into the office together with the NBI, biglang nagula ang lahat. At mas lalong nagulantang sila nung inaanunsyo sa harapan ng lahat kung sino siya at sino si Jimmy at krimen na nagawa nito. Dinakip si Jimmy kasama ang mga taong involved sa anomalya. At last, the justice had been served. Humarap si Grayson kay Alexa na hanggang ngayon di pa rin makapaniwala sa nasaksihan. Ang alam niya patay na ito at si Jimmy ang tagapagmana sa kumpanya. Sign all these documents required for the annulment and proceed with the process in silence. If not, you already know where you will be heading. I have evidence of your cheating. Don't even think of getting a penny out of this.
You don't deserve someone like me nor getting something from me. Your kind disgusted me. Sabi ni Grayson sa harapan ni Alexa bago umalis. He turns everything over to his lawyer. Napatulala lang si Alexa, di niya akalain na naluko siya ni Jim. Nasa kamay na sana niya ang kaginhawaan, pero naglaho na parang bula. Matapos ang lahat at naging ganap na siyang malaya sa kasal nila ni Alexa, at naging malakas uli ang kanyang negosyo, muling binalikan ni Grayson si Addie. Sa isang simpleng hapunan sa ilalim ng mga bituin, sinabi niya ang lahat ng katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Addie, you didn't just save my life from the accident. You saved me from being miserable and gave meaning to my life. You have given me a reason to believe in the goodness of mankind again. I love you, and I want us to start a new life together. Will you marry me? Madamdaming saad ni Grayson habang hawak ang kami ni Addie na parang napapaluha pa, at di makapaniwala. Bakit mo naman nagustuhan ang isang katulad ko? Wala akong maibibigay sa'yo. Isa lang akong simpleng tao at walang maipagmamalaki sa buha. Naluluhang wika ni Addie pabali. Gusto niyang iparating kay Grayson kung ano lang siya, at ang layo ng agwat ng kanilang katayuan sa buhay. You are more than gold to me. That's how precious you are. I don't need money because I already have it. All I need is someone who is loving, nurturing, a real person, has a good heart, and above all, trustworthy. I witness who you are in the short period we're together. You don't hesitate to help me even if you don't know me. I know with you around, my life would be easy and meaningful. I need someone like you. Di mapigilang mapaiyak si Addie sa narinig kay Grayson. Di niya akalain na ganun ang tingin nito sa kanya. Tinanggap ni Addie ang pagmamahal ni Grayson, hindi dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa tunay na tao na nasa likod ng lahat ng yaman at kapangyarihan. Life isn't perfect, but I promise to give my all to make your life better. You will become my partner in everything. We will support each other in the life we are going to create. You can count on me in everything. I love you and will always be there for you and to your family. At sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, sina Grayson at Addie ay nagsimula ng isang bagong kabanata ng kanilang buhay, isang kwentong puno ng pagmamahal, katapatan at inspirasyon. Hindi mahalaga kung gaano karami ang mayroon ka o walang-wala ka. Ang mahalaga ay kaya mong magmahal ng tunay. Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa kung ano ang kaya mong ibigay, kundi sa kung paano mo iniingatan ang taong mahalaga sa iyo. Life is full of lessons. One day, you will crumble to see the right path, and you will fail to make you realize your mistake. Do not be blinded by superficial things because they won't last. Instead, seek the inner beauty because it won't fade. True character will always shine.